Hi guys! So welcome back sa ating channel. So for today's video, ay gagawa ko ng tutorial para sa mga taong gustong i-convert yung 2D floor plan na ginawa nila into 3D. Kagaya nga po niyang nakikita nyo sa aking likod. No? Upang sa gayon, mas ma-visualize nyo pa yung design na ginagawa nyo. 'Di ba? So kung interesado ka sa video na ito, tapusin mo hanggang dulo at sinisigurado ko sa inyo pagkatapos nito ng video na ito ay kaya mo na rin gumawa ng sarili mong 3D design. So bago tayo magsimula, let's do some intro. Let's go. So yun nga guys, para dun sa iba na wala pang 3D floor plan, punta lang kayo sa Chrome. Then type nyo lang dyan yung floor plan. Tapos, hintayin nyo lang hanggang sa lumabas siya. So, yun guys. Dito, kung wala pa kayong design, punta lang kayo sa Google Chrome. Then, pili lang kayo dito ng floor plan na gusto nyo. No? Gusto nyo pag-practicean. So, kung ikaw ay beginner pa lang na gustong mag-practice, kuha lang kayo ng pabox na design muna kagaya ng kinuha ko dito sa tutorial na ito. Kagaya ng mga ganito. No? Upang sa gayon makita nyo na kaya nyo ring gumawa nito kahit sa simpleng 3D floor plan muna kayo magsimula. So, pag nakapag-download na kayo niyan, punta kayo dito sa Blender nyo. Ayan. Wait lang. So, ayan guys. Pagpunta nyo ng Blender, i-ano nyo lang, mouse 1. So, ayan. Punta muna kayo dito sa edit upang sa gayon ay i-ano nyo yung add-ons na kakailanganin natin para dito sa ginagawa natin. So, una, i-search nyo dito sa search bar, Archimesh. Ayan. Pagka-search nyo ng Archimesh, i-tick nyo rin yung box. I-check nyo. Then, okay na yan. Na-install na yan. So, delete muna natin to lahat guys. Para ma-delete yan, mga nandirito sa loob ng ating 3D interface. A nyo lang, press A sa keyboard, then X, then delete. So, yan. Then, punta tayo sa number 7, numpad. Kayo sa numpad nyo, dun po kayo mag-press. Then, Shift A. Then, punta kayo dito sa image. Then, reference. Ayan. Then, hanapin nyo kung saan napupunta yung dina-download nyo. So, akin dito. Sa download, then, locate nyo lang yung floor plan na gusto nyong gawing 3D. So, ilakyan lang natin to. Ayan. Then, pag scale nyo na, yung scale pala guys, S. Ayun, i-ano ko lang muna dito para makita nyo yung pinipindot kong letter sa keyboard. So, dito sa lower right guys, doon nyo makikita. Ayan. Pagkatapos nyo dyan, punta lang kayo dito sa part na to, sa data object guys. Kasi ano natin yung opacity niya, lalabuan lang natin upang sige makita natin kahit na meron na tayong object na nilagay dyan, makikita pa rin natin siya. Then always in front. Then guys, ito huwag nyo kakalimutan to yung dito sa part na to. Click nyo tong wireframe. Ayan, para makikita natin yung wireframe ng ginagawa natin. So yan, ilabas nyo yung dito banda sa ano na to guys. Sa part na to, kung hindi siya nakalabas na ganyan, press nyo lang tong ano na to, itong arrow na to dito sa side na to. Then, punta lang kayo dito sa create. Doon nyo po makikita yung add-ons na itinik natin do sa ano nito, sa preferences. So, yan. Tapos, hanapin nyo tong Archimesh na inano nyo. Then, i-click nyo lang to para lumabas yung mga option. So, yan. Dito na tayo magsisimula, guys, ng paggawa. Una, dito sa element, click nyo lang tong room. Ayan. Magkakaroon kayo ng ganito sa screen. Then, move nyo lang.
Yan. Click nyo lang dito yung move. Then, punta nyo lang dito. Dito tayo magsisimula para, ayan. Isakto nyo lang guys. Yung, by the way, yung zoom, yung ano yung mouse wheel. Yan. Then, para makarating dito sa dulo yung haba niya, dito sa wall 1, yan, i-drag nyo lang yan hanggang sa ma-achieve nyo yung haba na kailangan nyo. So, yan hanggang dulo. Hindi nyo kailangan maging perfect na sakto dun sa drawing yung haba niya. So, yan, pag na-achieve nyo na yan, dagdag tayo ng another wall para dito naman sa side na to. Press nyo lang dito, number of walls. Isa pa. So, huwag kayong mag-alala kung bumaligtad man yan. Dito sa wall 2, dito po kayo mag-adjust. So, pabaligtad nyo lang yung pag-drag ng mouse nyo. Ayan, kasi nasa kabila yung ano niya. Then yan. Para makita nyo yung thickness niya guys, kapalan na natin siya. Wait lang, move ko lang to onte. Ayan. Para makita nyo yung thickness ng wall na ginagawa nyo, dito lang po sa ano na to, sa part na to, sa room. Then dito sa tabi nitong ano na to. Ayan. So yan, nakikita nyo na nagkaroon na siya ng thickness. So, add wall ulit tayo, number of wall. Ayan, pangatlo. Ayan, pabaligtad ulit yung drag. Kasi, ayan. Then, kapag point to point na lang yung gagawin nyo guys, i-close walls nyo lang siya. Huwag nyo nang dagdagan. Ayan. So, yan. Close na natin yung wall na yan. Then, next, ito, pag-iisipan nyo lang kung paano nyo gagawin yung bawat walls. So, dito kasi itong design na to, di ba? Pintuan yan, sigurado. So, i-straight line lang natin yung walls natin dito. So, magdadagdag tayo ng another room. Baba kayo, scroll down nyo ng, yan, elements, then room. Ayan. So, baba nyo lang dito guys. I-move nyo lang. Tapos, ayan. Pag na-isakto nyo na, magro-rotate tayo guys. Letter R yung hotkey niya. So, yan. Hold nyo lang yung control para mag-snap. Ayan. So, yan. Ano na natin. Then, ayan. Dito na uli kayo sa wall 1 kasi another room na to. Huwag nyo nang hanapin yung kanina kasi panibago na siya. So, wall 1 na uli ito. Then, habaan lang natin. Ayan. Ayan. Kahit di nyo huwag nyo nang isagad-anggad doon. Then, kapalan uli natin yung thickness. Ayan. Huwag nyo lang. Then next, dito naman, lagyan natin ulit ito. So, add ulit tayo ng room, another room. Ayan. Kasi hindi na natin kailangang isama siya sa room nito kasi ano lang yan paikot lang yung kaya niyang gawin. So, kailangan nyo mag-add ng another room para sa bawat another walls. Hindi gaya ng paikot kanina. So, yan. Dito ulit. And then, yung thickness, huwag nyo kakalimutan. Then, dito na tayo sa part na to. Another room. Then, then, thickness. Ganyan lang kadali, guys. 'Di ba? Hindi nyo kailangan maging bihasa o maging ganun ka-professional sa paggamit ng software na ito. Kailangan nyo lang maunawaan yung paggamit ng mga tools niya. So, yan. Dito naman tayo. Another room. Yan, move nyo lang. Then, rotate. Ayan.
Then, dito, habaan na din natin. Sagad nyo lang hanggang do'n. Kasi mabe-break natin mamaya yan. So, thickness. Oh, baliktad pala yung kabit ko. So, yan. Move nyo lang pag nagkamali. So, another room again. Para dito. So, last na wall na natin to guys. Ganyan lang kasimple, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kaya nyo na tong magawa pagkatapos ng tutorial na to guys. Sundan nyo lang ako. Then, abutin nyo lang dyan. Then, thickness. O, baliktad na naman. So, okay lang yan. Ayan. Kahit ako hindi pa ako professional dito. Pero, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natututunan ko rin. Di ba? Wala namang masamang magbahagi ng natututunan din. So, ayan. Tapos na natin yung mga walls ng ginawa nating 3D floor plan. Magdadagdag na tayo ng pinto. So, dito lang sa elements, ayan, makikita nyo naman, door. Ayan. So, titingnan natin kung saan yung pagbukas niya. So, dito, pag ganun yung open, pag ganyan, dapat nandito yung handle. So, ito. I-move lang natin yan. I-click lang natin to. Ayan. Then, right-click. Di, i-click nyo dito sa collection, guys, ha. Hindi nyo pwede basta igalaw na lang siya ng ano. Ayan. Then, right-click. Then, select hierarchy. Then, move. Letter G. Nyo lang dito. Then, rotate. Ang pag-rotate niya pala, guys, papasok kayo mismo sa loob nitong, ano nito, ng door group. So, hanapin nyo yung door frame. Ayan. Kasi, pag ni-rotate nyo yan kaagad, example lang ko kayo, rotate natin. Nakaselect siya lahat. Tapos, ni-rotate lang natin siya manually. Ayan. Pag nagbago ka dito ng ano, dito sa ano na to, try natin ha. Dito sa door frame kasi binabago yung lapad or yung taas ng pintuan. So, pag binago natin yan, ayan o, na para siyang nawawala sa sarili. Ayan o, hindi nyo siya maayos. So, kailangan yung gawin, ang pag-rotate sa kanya ay dito mismo sa door frame. Kasi may sarili siya ditong pindutan. So, yan, hanapin nyo lang yung right degree ng pag-ikot sa kanya. Ayan. Nasa yung handle natin. So, yan, baligtad yung handle niya. Gawin natin 180. 270. Ayan, 270 yung right na na rotation sa kanya, guys. So, yan, nagzo-zoom in ako para mas makita natin na maayos yung ano. Ayan, i-center nyo lang. Then, lalaparan natin siya. Pasok ulit kayo sa door group. Ito lang yung medyo matrabaho dyan, guys. Then, dito sa width, ayan, yan na lang natin. Thickness. Ayan. Then, natin ulit. I-sentro lang natin, no? Ayan. So, yan guys. I-duplicate lang natin to. I-mouse nyo itong door group. Then, right-click. Then, select hierarchy. Then, duplicate. So, ayan. Then, move natin siya dito sa taas. GY. Para sa Y-axis. So, yan. Pagka naano na natin yan, kailangan natin uling palitan yung rotation nito. Kasi dito naman yung pagbukas niya sa kabila. So, punta lang kayo sa door group. Pasok lang kayo. Pick nyo lang to, yung arrow. Then, door frame, rotation. Zero mo muna. Para, ano, di ba kanina nakuha natin ng 90 to? Ayan, oh.
Oh, 'di ba? Gano'n lang. So 'yan, copy paste lang tayo dito sa ibang door, 'no? Hanapin niyo lang yung tamang, position sa kanya. So ito, dito ko ilalagay 'to, door 1, door group. Ayan, right click ko lang 'to, then select hierarchy, then duplicate, shift D. Ayan, lagay mo lang dito. So, dito na lang 'to kasi sa kabila siguro dapat yung ano natin kasi dito yung open, eh. Dito na lang 'to, then select group, pasok lang sa loob, door frame, 0 uli na ay, yan natin 0 sa kabila. Ay, ayan, 180 naman dito sa part na 'to, guys. Dito sa ano na 'to, ay, nakaano pala ako. So, yan, duplicate naman natin 'tong kabila. Ayan, hanapin niyo lang yung right ano sa kanya. Then, duplicate, dito niyo lang lagay. Ayan. So, kumpleto na natin yung mga pinto. Ganun lang kabilis, 'di ba? Dito naman, dito sa bintana tayo madadamihan ng gawa. So, ayan. Ano na tayo sa igawa natin ng ano 'to, ng sarili niyang group para hindi siya masyadong magulo, 'no? Maano, kailangan natin, press niyo lang yung M sa keyword niyo. Oops, kailangan pala may click tayo, M. Select hierarchy muna, guys. Then M, new collection. Ito, door group. Door. Door na lang. Ayan. Para may sarili na siyang ano, lagayan. Skip nyo lang. Then, right click, select hierarchy. Oops, hindi pala pwede. Hindi ata pwede. Ganun. Hindi pwede. So, solo-solo siya. Gawin natin ng ano nyo lang, M nyo lang, then punta nyo siya sa door. Ganun lang, pindutin nyo lang. Ayaw niya magpa-select ng lahat. Ayan. Madali lang din naman. So, ayan. Nandun na siya sa door group. Lahat. So, gawa na tayo ng bintana natin, guys. So, saan tayo magsimula? Dito sa maliliit muna tayo. So, dito lang uli. Makikita nyo dito, hanap lang kayo sa elements. Nasaan na yun? Ayan. Elements ng rail window. Depende sa gusto nyong design to, guys, ha, or sa ginagawa nyo. So, yan ang rail window. Pakita ko lang sa inyo. Oops, nasa wireframe tayo. Ayan, yung ganyang ganyang design yung rail windows. Then, yung yung isa, panel, ito yung malaki. So, rail windows muna tayo. Mamaya na tayo doon sa panel window. So, gawaan lang tayo ng sarili din niyang saan yung dito ata siya. Ayun, nandito nga siya sa loob. Sumama na siya doon sa door. So, gawa natin to ng sarili niya, guys, para malinis yung ano natin. Yung scene natin. Scene collection. So, Windows. Ayan. Diyan na siya. May sarili na rin siyang scene collection. So, ayan, guys. 7 uli para mapunta kayo sa top. Then, position nyo lang siya dyan. Ganyan lang. Then, ano yun lang natin yung ano niya. Yan, punta lang uli kayo dito sa alarm clock na, 12:00 na pala. So, yan, Windows frame. Punta lang kayo dyan. Then,
Yung width, hanapin niyo lang, ayan. Kung ano, ayan, moving lang. Tapos punta ulit kayo. Then yung lapad niya, ayan. Pagka okey na kayo diyan, wala na kayong gagalawin, ayan. Duplicate niyo na lang uli, gano'n lang kasimple. Hierarchy, select hierarchy, then shift D lang, ayan. Gano'n niyo lang magagawa ng mabilis, 'yan, yung trabaho niyo dito sa Blender, guys. Mamaya mag-a-adjust-adjust na lang tayo kasi mahirap pa siya makita ngayon 'no. Mamaya aanuhin natin 'yan. Kailangan natin mag-adjust-adjust pa diyan. So 'yan, then dito may maliliit uli, shift D uli natin, guys, tapat niyo lang. Then dun sa numpad niyo kung gusto niyo mag-zoom in na mabilis dun sa object na ginagawa niyo, pindutin niyo lang yung tuldok dun sa numpad, ayan, para magzo-zoom in siya dun. Then rotate lang natin ulit, guys, yung pag-rotate kagaya pa rin ng sa door, pupunta kayo dito, then eto window frame, rotate lang 270, 190, ayun. Dapat 270 puwede na yun, yan. Ayan, hindi ko alam kung ano yung napindot ko kanina, ayaw niya gumana. Then click niyo uli yung ano, itapat niyo lang, then select hierarchy uli, duplicate lang, gano'n lang kasimple siya, 'di ba? Yan, then dito na, duplicate, then tarangkol uli kayo dun sa loob, rotate, 0, tingnan natin, zoom in. Kung gusto niyong makita siya kung ano ng itsura niya, i-ano niyo lang 'tong empty collection, i-hide niyo lang siya. Then select niyo ulit yung ayan, labas niyo lang para malaman niyo kung nasaan na siya. So, yan. Mamaya iangat natin 'to, nasa baba pa pala 'tong ginawa natin. So ayan, ilabas uli natin yung kinokopyahan natin. Tingnan natin kung nasa puwesto pa siya. Huwag niyong kakalimutan, guys, yung wireframe, ito, dito kayo sa wireframe para makita niyo yung nasa ano. So, duplicate again, select hierarchy, duplicate, ayan. Dito sa ano na 'to, guys, nasa inyo kung gusto niyo yung, rail window pa rin yung gagamitin niyo or panel window. Kasi dito parang malaki na yung window na 'to, mag-panel window na tayo. Delete ko na lang 'to, hindi ko na kailangan 'yan. Panel window, ayan. Gagawin ko diyan, para mabago niyo yung kung ilang salamin yung meron siya, baba lang kayo dito, guys. Or gusto niyo magbago yung design, eto, ayan, click niyo lang 'yan. Ay, sukat pala 'to, sorry. So 'yan, kung gusto niyo ganyan lang, ayan. So, dito tayo sa 250, tapos gawin ko lang dalawa. Ayan, guys, tapos lagyan ko siya sa taas. So, ganyan yung gusto kong design ng dito sa dalawa.
Ta's yung dito sa sobrang lapad gusto ko yung apatan. Ayan, so punta lang kayo uli dun sa top, then yun lang, then rotate, punta kayo sa loob, window, then dito yan sa baba yun sa kanya. Ayan, nag-iba na yung position nito, eh. Ayan, dito kayo pupunta sa rotation dito. So, ayan, 90, huli. Ayan, huli na siya. So, yung lapad niya, wait lang. Yung lapad niya, masyado siyang malapad. So, aanuhan lang natin yung width. Ayan. Sakto niya lang, guys. Then, select hierarchy, duplicate. Huwag niyo kakalimutan yun, guys, yung select hierarchy, kung kailan ginagamit. Ayan. Then, duplicate natin siya para naman dito. Then, punta lang kayo dun sa loob, Windows, tapos, nasan? Rotation. Zero mo muna. Kita mo yung kung nasan yung ano niya. Then, kaya nga, dito tayo sa window. Ayan. Ayan guys. So, babaguhin ko lang yung ano nito, yung design nitong ano natin. Ito tayo dito sa Windows, then gawin kong apat. Ayan. Para maganda naman yung ano natin. Then, bababaan natin yung ano niya. Yung masyado siyang mataas. So, hanapin nyo lang yung ano, yung kung saan yung kailangan yung bawasan. Ayun. Sakto. Gusto ko malapad lang siya. So, yan. Click ito. Then, itataas na natin sila lahat, guys. Pindutin nyo lang yung ano niya lahat. Ay, wait lang. Guys, dito pala guys, para hindi nyo maklik tong sahig, punta kayo dito sa side na to, sa right, upper right, sa filter. Then, click nyo tong ano na to, selectable. Ayan, alisin natin tong, para hindi na natin napipindot to. Ayan. So, may ano na tayo. Click na natin yan. Tapos, shift nyo lang. Hold nyo lang yung shift. Click nyo to yung maninipis na to. Yan. Ayan. Para iaangat natin siya. Sabay-sabay. Para hindi masyadong matrabaho. Ayan. Yung mga gawain ng mga gustong mag-petics. So, yan. Then, punta lang kayo sa ano. ah, Hold nyo lang yung mouse wheel. Tapos, yan, iikot-ikot nyo lang. Para makita nyo kung ano ng position ng mga windows. Then, ano nyo lang, Z, G, press G, then Z, yan. Pag yung kulay blue, pataas na siya. So, dito guys, i-adjust natin uli yung ano, kasi, ayan, nakikita nyo mataas na. So, ganyan lang. Ayan natin. Ayan. So, dito naman tayo sa malalaki na to. Ayan, ito. So, siguro itong ano na to, mataas talaga sobra siya, kailangan natin bawasan 'yan. Ayan,
Ayan, okey na 'yan. So, itong dalawa na 'to, hanapin niyo lang yung ano niya, kung saan siya, kung anong window siya 'no. Ayan, dito siya. So, bawasan natin, punta lang kayo sa loob, click niyo lang yung group, then bawasan natin yung taas, 140. Sige, 140. So, parehas na lang natin 'to, ayan, 140. Buti magkakatabi lang pala siya. So, dito 140 niyo lang, ayan. So, paano nga ba natin maano na yung mga hole para makita na natin yung pinaka-design natin. So, hide natin yung empty, hide naman natin guys para mas malinaw. So, para magkaroon ng hole yan guys, as we can see pala, ayan, wala pa rin siyang butas. So, napakadali lang yan gawin guys. Press nyo lang yung walls, ayan. Tapos, punta lang kayo dito sa room tools, then click nyo tong auto holes. Ayan. So, 'pag ginalaw niyo 'to, makikita niyo, tagus-tagusan na 'yan. Ayan, oh, 'di ba? Gano'n lang kadali. So, dito naman sa iba, nakikita niyo wala pa siya kasi 'di ba magkakaiba ng ano 'to, ng part. So, click niyo lang 'yan, then punta lang sa room tools, then auto holes. Ayan na, 'di ba? So, dito auto holes, dito rin gano'n din. Ayan. So, makikita niyo, ah, ano na siya. So, kung gusto niyong ma-open yung pinto, click niyo lang yung pinakapinto, ayan. Then rotate, then Z. Ayan, oh, 'di ba? Kagaya na nandun sa pinost natin. Ayan. So, nagawa niyo ng 3D yung design na ginawa niyo. Siyempre, kayo nung bahala na kung anong color, siyempre kung anong color ng design ninyo. So, para naman mawala 'tong mga glitch na 'to guys, ayan nakikita niyo naman. Para dun sa presentation niyo malinis, i-adjust niyo lang yung height nung ano na yan, onti lang. Oops, wait lang, naglalag yung sobrahan. So, yan, ano niyo lang, onting-onti lang. Oops, wait lang, zoom in lang tayo guys. Mag-ano na nga lang tayo, naglalag yung computer. 239 kasi 240 kanina. Sobrang onti lang ng iaano niyo. So, ito rin, yan, naggi-glitch ba? Yan hindi naman. Pero bawasan na rin natin. 238 naman 'to. Ay, 0.238 pala, sorry. 0.238. Hmm, ano ba? 2 point okey. 2.38 guys. 2.38, sorry. Ayan. So, dito 2.39 din, ayan. Para lang hindi siya maggi-glitch, para 'pag nag-record kayo or nag-picture, maganda pa rin siya tignan. 2.39. Ito. Door natin, mga window, open lang natin 'no, kagaya na nandun sa picture natin, open. Ayan, ayan naka-open lahat. So, ayan puro papaloob, ayan. So, para malagyan niyo 'yan ng sahig guys, kung gusto niyo siyang lagyan ng sahig, punta lang kayo ah, dito sa wall, then click niyo lang dito sa taas yung floor, ayan.
magkakaroon na siya ng tiles. So, tapos niyo na kaagad yung 2D floor plan, nagawa niyo na siyang 3D. So, kayo nang bahala kung gusto niyo siyang lagyan ng mga gamit. Meron ditong ibang mga gamit, kagaya ng cabinets, shelves, stair, saka roof kung gusto niyo siyang lagyan ng bubong. So, syempre sa mga 3D floor plan, dapat nakikita yung labas, ay yung loob pala, sorry. So, ganyan lang ang gagawin natin. So, kayo nang bahala na mag-discover ng iba pa na gusto nyong magawa dito sa Blender or sa ginawa nyo kung gusto nyo pa siyang pagandahin. So, para mawala pala to guys, itong nag-glitch na to dito sa baba, ano nyo lang dito, kasi kapag nag-render na kayo ng view, ayan, as you can see, wala pa siyang ano, lagyan lang muna natin ng sun. Punta lang kayo dito, Shift A, then Lights, then Sun. Ayan, para mapapakita nyo dun sa kliyente nyo yung ginawa nyo na 3D floor plan. So, ayan, iyan nyo lang. Ayan, guys. So, yun guys, para ma-render nyo yung 3D floor plan na ginawa natin, kailangan nyo lang gumawa ng camera kasi dinelete natin yan kanina, di ba, nung umpisa para walang masyadong istorbo. Then, press nyo lang yung control, then alt, ng sabay, then numpad 0. So, ayan. Para nang sa gayon, makikita natin sa render view natin yung gagawin natin. Then, huwag niyong kalimutan i-gawin tong render engine into cycle GPU compute para mas mabilis. Then, as you can see guys dito, yan may parang nag-shadowing siya dito. Ang gagawin nyo lang para mawala yan, click nyo yung walls. Then, punta kayo dito sa modifiers. Then, yung offset, gawin nyo lang negative 0.99. So, ayan, wala na siya. Wala na yung shadow niya. Ganun lang. Then, ayan, pwede na tayo mag-render. Pero may mga babaguhin pa tayo para mas gumanda yung mare-render natin. I-click nyo lang itong denoise. Then, dito sa, anong tawag ito, view layer, hanapin nyo yung denoising data. Then, compression, zero nyo, wala tayong i-compress. Then, ah, sa sample, kahit gawin natin 300 lang para mabilis, no? Kasi dito yung yung kakalabasan ng kung gusto niyo yung sobrang ganda, ayan, dito nyo tataasan lang yan, guys. Then, ayan, okay na yan. Dito na tayo sa compositing para makita natin yung outcome niya. Then, pag-click nyo dyan, click nyo lang to, tick nyo lang tong use nodes. Ayan. So, ah, pag-adjust niyan, ganun din yung pag-move dito, guys. Letter G. Ayan. Then, Shift A para mag-create tayo ng denoising. Then, search nyo yung denoise. D-E. Ayan. Then, dapag nyo lang dyan. Then, palitan nyo tong image ng noisy image. Then, denoising normal. Then, denoising albedo. So, yan lang. Ganyan lang. Ganyan yung simpleng pag-render, guys. Then, balik na tayo sa layout. Then, makikita na natin yung render natin na wait lang, guys. Gawan ko lang ng para mas mag-reflect yung ilaw. Ayan. Baka lang onte. Wait lang, guys. Zoom in ko lang. Ayan. So, yan. Then, F12. Pindutin nyo na yung F12, guys. Para makita na natin yung outcome. So, ayan guys. Ayan yung ginawa natin 3D floor plan. Siyempre, kung may mga gusto pa kayo ilagay, nasa inyo na yun. But, ito na yung outcome ng ginawa natin. Then, kung lalagyan nyo na rin ng kulay or kung plain lang, so yan.
sa makikita nyo medyo blurry yung gawa natin kasi binabaan ko lang yung sample ng render para sa gayo mas mabilis lang siyang magre-render. So ayan guys yung finished product natin ng 2D into 3D floor plan. I hope guys na natandaan nyo lahat ng ginawa natin sa tutorial na ito. Then kung may natutunan kayo, please don't forget to like and subscribe into my channel para na sa gayon na patuloy pa rin tayong makagawa ng mga panibago pang mga tutorial na gagawin natin dito sa Blender. So yun, maraming salamat po muli and God bless. Bye!